At nandito po tayo ngayon sa Matthew chapter 2. Yan, nasa Matthew chapter 2 na po tayo. And ang ating mga titingnan dito, ang ating focus ay sa mga wise men, yung mga magi, mga pantas, si Haring Herodes. Although papasadahan natin kasi tinignan na natin siya last week. And then, yung mga religious leaders. At saka, yung mga tao. Meaning, yung mga Hudyo. Okay, so, ano yung kanilang mga reactions? Ano yung kanilang mga action sa pagdating ng ating Panginoong Jesus? Kasi, apat na grupo ng mga tao na nandito sa chapter 2. Of course, sa Lucas, may mga other groups doon, katulad ng mga shepherds. Pero titingnan lang natin dito sa Matthew chapter 2, apat na grupo and apat na reactions. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na muli kami ay yung tinipon upang sa ganun ay kami po makapagpuri, makapag-aral, at kasama din po yung aming fellowship sa isa't isa. Yung kumustahan bilang mga kakapatiran naman. Dalayan po na ikaw po ang siyang may taas lamang sa aming pag-aaral na ito at sa aming pag-uwi ay meron kaming taglay-taglay na mga salita mo na siyang nagiging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay o Diyos bilang mga mananampalataya. Ikaw po ang muna, iban yung mga nanonood sa aming FB Live o Lord God. Sa iyo po lahat ang papuri, in Jesus' name, Amen. Okay, chapter 2. Remember, sa chapter 1 ay ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Saan kasi siya pinanganak? Sa Bethlehem. Pero saan sa Bethlehem exactly? Sa Sagsagan. In a manger. Nung pinanganak siya. Pero this time, sa chapter 2, hindi siya kinabukasan nung pinanganak siya, nangyari. Okay? Hindi siya kinabukasan, may mga dumalaw. Sa Lucas yun, habang nung pinanganak siya, dumating yung mga shepherds, yung mga pastor sa Luke. Pero this time, hindi na siya. Meron ng ilang, hindi natin sure kung ilang buwan ang lumipas or taon. Okay? Pero isa lang ang sigurado. Si Joseph at si Mary ay nandun na sila sa isang bahay. So, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Now, anong ibig sabihin ng panahon na naghahari si Herodes? Ito'y panahon na kung saan hindi mo pwedeng sabihin, ay, tatakbo ako bilang mayor o bilang presidente. Hindi pwede. Ito yung panahon na kapag narinig lang, kahit bulong-bulong lang, kahit chismis, na ikaw ay maghahari, nandyan na kagad si Herodes. Nandyan na yung kanyang mga galamay. Yan. It's either na babantaan ka o papatayin ka kasama niyo yung pamilya. Ganun po yung panahon na ito. Pero, ito naman yung mga panahon na gumanda ang Israel, ang Jerusalem. Dahil si Herod, na tinatawag din na Herod the Great, siya yung mga nagpatayo ng mga magagandang gusali doon. Pati yung templo na inayos nila Zerubbabel nung bumalik sila sa Israel, yung pagkaayos kasi nila si Zerubbabel, hindi siya kasing ganda ng itinayo ni Solomon. Di ba? Ngayon, yung templo na yon, tinatawag na Second Temple, pinaganda pa gusto ni King Herod. Pinaganda niya. Kaya, madadaanan din natin dito later on, na pag nakikita nila yung temple, wow, parang gano'n, napapawaw sila sa ganda. Yun po yung contribution ni King Herod. Hindi lang yun, mga fortresses katulad ng Masada, tapos sa mga palasyo doon sa Caesarea, nagpatayo siya ng mga palasyo nito. At mga theater ang tawag natin ngayon pero sa kanila, mga coliseum
Kung alam niyo yung Coliseum, mga open stadium. Yan, stadium na kung saan doon sila gumaganap ng mga sports o ano pa mga entertainment na yun, yun si Herod. Pero sa likod nun, yung kanyang pagiging builder, sa kanyang pagiging leader, ay meron siyang naitatagong kadiliman din. At matinding kadiliman kasi ang description sa kanya ng mga historians ay cruel. Si King Herod ay cruel. So, yan yung panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea. Okay? At ito rin yung panahon na pinanganak ang Panginoong Hesus na siyang magiging hari ng mga Hudyo. So, yung time na yun, may dumating na mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Take note, pantas. Sa English, sila ay mga magi. Okay? Ang magi, diyan galing yung word na magic. Wow, magic. So, yung word na magi, diyan kinuha yung salitang magic. So, alam natin kung ano yung idea ng magi. Sila ay mga dalubhasa, sila ay mga researchers, mga marurunong pagdating sa stars. Binabasa nila yung mga galaw ng star. Alam nila kung saan nakaposition yung Saturn, yung Mars, yung Venus, yung mga ganon. So, kumbaga sa ating time, sila ay mga scientist. Okay, ulitin ko sila ay mga matatalinong tao. Hindi sila mga hari, pero marurunong sila. Wise. Kaya nga sila wise. Wise man. Okay, dumating sila at sa verse 2, nagtanong-tanong sila na saan ang ipinanganak. So, ibig sabihin, pinanganak na. Nasaan yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo? King of the Jews. Kanino sila nagtanong? Doon kay King Herod. Okay? Nagtanong sila kasi sabi nila, nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Okay. Una, silangan. Silangan ng ano? Silangan ng ano? Kasi ang Pilipinas sa silangan Southeast. Diba? Ang silangan yan ay silangan ng Israel. Okay? Kasi sa silangan ng Israel, maraming bansa dyan especially ang Babylon. So kung titingnan nyo ang mapa, kasi dito dagat lang ito, dagat. Dito Arabian Desert. Pero bandang east na doon, dito ang east, nandoon yung Babylon. At kung titingnan natin yung Babylon, ano bang meron sa Babylon? Diyan dinala ang mga taga-Juda nung time ng mga Babylon, dinala sila doon sa Babylonia. Kaya nga nandun si Esther, nandun si Mordecai, kung alam niyo yung mga pangalan. Nandun si Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego, nandun sila sa Babylonia. Okay. So, kung nandun sila sa Babylonia, from Babylon, papunta sa Jerusalem, nasa 1,500 kilometers, kilometers. Hindi siya 1,500 meters. Hindi. Kilometers. So, 1,000 meters. Or nasa, kumbaga, milya-milya. O sa miles ay nasa 900 miles. 900 miles. Pero, bakit ko sinasabi to? Gaano ba or mga ilang araw ba, ilang oras, maglakbay mula Babylonia hanggang Jerusalem? Ilan kaya? 5 araw? Months. Kailangan may proof tayo dyan. Months na. Oo. Pero sabi meron nga tayong proof. Sabi sa Ezra chapter 7, verse 8 to 9, ito ang kwento ng Ezra ay nung pinababalik na nung
I think si Haring King Darius, no? Pinababalik na niya sa Jerusalem kasi nasa Babylonia sila. Pinababalik na yung mga Israelites sa Jerusalem, yung mga Israelita. Unang grupo na umalis sa Babylonia papunta sa Jerusalem ay ang grupo ni Ezra. And umalis sila sa Ezra chapter 7 verse 8 and 9. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan. Ano yung unang buwan? Siyempre sa ating January. Pero sa kanila ay Nisan. Nisan, tumatama sa gitna ng April, March at April. Yun yung Nisan. Pero sa atin, January yung unang araw. So, unang araw ng unang buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. So, ilang buwan yun? First day ng first month, nakarating sila first day ng fifth month. So, ilang buwan? Mga 5 or 4 months. Ayan. So, 4 months silang naglakbay, naglalakad. Hindi natin pa alam kung yung paglalakbay nila ay dire-diretso or may time na nagpapahinga sila. Hindi naman pwedeng dire-diretso. Magpapahinga at magpapahinga sila. So imagine, 4 months, para dalawin lang ang baby. Hindi siya adult ha. Baby, pero King of the Jews. Paano nilalaman na siya ay King of the Jews? Doon sa Babylonia, possible, ito yung mga possibilities, possible na itong mga pantas na ito ay meron silang CP. Kasi nagre-research itong mga to, mga researchers. Okay? May mga CP sila ng scripture, dala nila Daniel o mga Hudyo na pumunta doon sa Babylonia. So nalaman nila, nabasa nila na merong darating, ito yung propesya dyan. Sa Numbers chapter 24 verse 17, sabi dito, babasahin ko na lang yung part na. Sabi niya, here shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Ang tinutukoy dyan ay merong darating na star or king. Kasi yung scepter, ano ba yung scepter kasi? Yung bang inuusok ng gano'n? Hindi, ba yan? Insenso yan. Ang scepter ay yung hinawakan ng hari na gano'n na stick. Parang diadem, no? May mga dekorasyon yun na mamahalin, minsan ginto. Na hinahawakan na, hindi naman siya tungkod. Maiksi lang siya, mga ganyan. Para siyang baton. Okay, pero yung scepter na yon ang simbolo ng kanyang pagiging hari. Yan. So, posible na itong mga magi na to, itong mga pantas na ito, alam nila yung bagay na yon. Kaya nung lumitaw yung star, dahil nagbabasa nga sila ng mga star, di ba? Lagi silang nakatingin sa langit. Di ba maganda rin na tumitingin din tayo sa itaas minsan-minsan. Kasi palagi na lang tayo nakagano'n. Ayoko. Malungkot ka, nakagano'n. Diba? Pag masaya, nakagano'n pa rin. Dapat gumanon din tayo. Mayroon tayong makikita sa itaas. Nandiyan lang ang Panginoon. So, nag-aral sila sa star, ng mga star, at nakita nila, sinundan nila ito.